So, good morning. Okay, babiyahe ako ngayon papuntang Negros. And this is balikan, meaning balikan. Pagdating ko doon, alis din ako mamaya pagkahapon. So, barko tayo ngayon. And tutur ko kayo kung ano yung sasakyan kong barko sa ng to go. As per booking, hindi ako sure ha. As per booking, parang to go Masigla papunta. And pabalik is to go St. Michael the Archangel. Yung pabalik from Bacolod to Manila. So, tour ko lang kayo later on sa vlog na to ha. Tour ko lang kayo kung paano at kung ano yung i-expect nyo kapag galing kayo ng Manila going to Bacolod. Bacolod lang. Kasi although yung barko ay didiretso ng Cagayan de Oro papuntang Mindanao, pero hanggang Bacolod lang tayo. Hindi tayo pwedeng extend kasi yung ticket natin hanggang Bacolod lang. Okay? So, andito na kami sa Expressway, Cavitex. Dito kami natulog or umidlip kila Nanay Luz para mas malapit sa ating pier. So, from Pier 4 dito sa Manila, going to Bredco in Bacolod. Tara, let's! Nakakababa lang naman. So, nandito na tayo, guys. Dito na lang mo, sir, muna. Saan? Drop off, sir, dito muna. Dito. Dito? Ako. Ayan, so bababa na tayo. Sa harap, likod, harap nito. Ito po, dito na. Kasi may arrival pa po kasi, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Atras mo na lang dito sa may ano. Okay. So guys, nandito na tayo sa ano. Sana dun sa kabilang ano. Eh, may sasakyan po ulit. So guys, ayan, nandito na tayo sa terminal. Pero hindi pa ako bababa. Ayoko pang bumaba. Di pa sila nagpapababa. Kasi kararating lang ng barko. Time check ay 1:53. So, ang alas namin kasi mamaya ay alas 5. Wow, so para maglo-load lang. Feeling ko alas 6 ang alis namin. So, pag nag-load ng mamaya dami nagbabaan.
Ay, hindi ko ma-zoom. Ayan, zoom ko na lang yan. Mga nagbababaan. Yan ay mga galing ng Cagayan de Oro for sure. Kasi ang Tugo Masigla ay, ang biyahe niya ay, tag dito? Manila to Cagayan de Oro. Nagda-drop by, o dumadaan siya ng Bacolod, Iloilo, tapos saka dediretso ng Cagayan de Oro. Kaya hindi sila nagpapapasok kasi baka mamaya yung iba sasakay sa atin. Palalabasin mo na lahat. Pwede mo naman patay muna. So mag-aantay muna tayo dito. By the way guys, gumagamit pala ako ng super night mode ni DJI Osmo. So how was it? Pag wala, ito. Ganito siya pag walang super night. Ang dilim, hindi ko makita ang sarili ko. So, ayan na. Pinakita ko sa inyo yung difference. So, I'm vlogging this trip using DJI. So, I'm not gonna use my cell phone, my iPhone. Only pure DJI Osmo Action 5 Pro. Kung worth it ba or makakatulong ba sa inyo sa mga travel vlogs nyo. Okay? So, sana makatulong itong vlog na to. Hindi nyo ako makita. Ako din, hindi ko makita. Balik na tayo sa super night mode. So, ayan. Inaantay lang matapos or maubos ang mga tao sa barko. Tapos, right after nung what do you call this? After lang makababa nila ng mga pasahero, yan, saka naman tayo. Drop din kayo, ma'am? Drop din kayo? Yes po. Yes, sir. Opo. Saglit lang sila. Sige lang. Actually, wala naman akong malaki-laking dala. So, sadyang ayoko lang talagang bumaba ng, kasi ganun din mag-i-stay din dito si Daddy Carl. So, better na lang, idaan na lang ako dito sa Okay lang ba sa'yo yun, Daddy? Pogi. Si Daddy Pogi. By the way, itong DJI Osmo Action 5 Pro na binili ko ay combo na ito. So, may kasama na itong charger, 3 battery. Dito ang yung parang handle niya. Tapos, meron siyang kasamang casing niya para mag-connect dun sa mismong stick. I'm not sure kung ayun nga ba yun, pero wait lang, tatanggalin ko. Yan, ito yung stick na yan, sinasabi ko. Ganyan. So, may kasama na din yung connector. Tsaka, yung case mismo ng syempre, hindi ko mapapakita sa inyo yung case kasi gamit-gamit ko yung camera, okay? Anyway, pinag-isipan ko kasing maigi to bago ko bilhin itong camera na to kasi feeling ko lang naman sabi ko magko-continue ba ako sa vlogging, parang I'm trying to be consistent na maging vloggerist. Wow, ano yung word ba na vloggerist? Maging vlogger. Pero at the same time, kasi hindi naman ako frequent na nagta-travel, guys. Oh, buti pa siya nakapasok. So, most of the time, nagta-travel ako, yun nga, Manila, Bacolod kasi nandun yung province namin. Pero right now, ang tina-target namin travel ni Daddy Carl is family travel, like punta ng Calatagan, punta ng Batangas, punta ng somewhere else, basta kasama yung family. So with the use of this DJI Osmo Action 5 Pro, I'm not gonna use other device, only this camera para makita nyo kung worth it nga ba bilhin. Pero kung tatanungin nyo pala ako, kwento ko na lang din before I have a Pocket 1
Yung pinakaunang pocket one kasi sabi ko, yung cute-cute nito. Although, ang ganda-ganda talaga naman din ang quality ng camera niya. Tapos yung mga time-lapse na gawa namin, time-lapse ko kasi yung mga events namin eh. Ang ganda ng mga shots. Ngayon, bakit hindi ako bumalik sa ano nangyari? Bakit nag-transition ako or lumipat ako sa ganitong type ng camera? Simply because nasira ko siya. And parang na-traumatize na lang ako na dahil nasira siya. Tapos sabi ko, baka pag bumili ako ng ganito ulit, baka ganun ulit ang mangyari. So, sayang. So, better yung iba na lang. Parang natuto na ako dun sa pagkakamali ko na yun. Okay? So, ayun. Balik ako sa hindi naman ako balik, kundi yung mga tao, may mga sasakyan na kasi dumarating na iba. Hindi pa nagpapapasok. Yung si Manang Gordo, bawal pa pumasok. O meron pang sasakyan dito, meron din sasakyan sa kabila. Bawal pa. So, yun. Hindi na ako nag-try ulit ng Osmo kahit ang daming magagandang feedback na Pocket 3 ay maganda daw, ganto ganyan. Kaya lang guys, kasi pag travel vlogging at saka hindi ko siya recommended. Pero kung sit down, pwede siguro. Sit down vlogging, ganon. Pwede. Pero yung mga tipong mga action negats. So, yun. Kaya hindi na ako talaga bumili nun. Tapos, eto, in fairness naman, comfortable na ako dito sa na to. Sa ganitong camera. Yun nga lang, after ko pala ng Pocket 1, from Pocket 1, nagkaroon ako ng Insta360 na pinakauna din. Kaya lang, hindi ko na sinundan. Kasi, ewan ko, alam niyo yung umbok ng Insta360, parang hindi para sa akin. So, yun. Nag-ano na lang ako, na nakabili rin ako noon. Insta360 yung nakaumbok. Ginagamit ko sa mga 360 vlogs ko or mga videos, pero hindi din ako nagtagal doon. Nagpalit din ako. Ewan ko. Siguro talagang malalaman mo pag para sa iyo ang isang bagay kapag nakita mo na siya, nahawakan mo na siya at actual mo na siyang na-try. Etong so far sa tatlo okay ito so far. Pero ito kasi ay wala pang isang buwan eh. Wala ko pang isang buwan na hawak-hawak. So, may mga vlogs ako ng events namin na ito ang gamit. Which is, na full vlog ko talaga. And ito yung gamit. May mga hindi lang ako tawag dito. Hindi lang ako syempre baguhan eh. So, may mga akala ko nagvi-video na ako noon. Yung pala, picture lang pala yun. So, sayang yung dami ng sinabi ko. Tapos, picture lang pala. So, yun, nangangapa pa rin talaga. Pero anyway, ganun talaga. Pag nagkakamali ka, natututo ka. So, ayan. Ang tagal, no? Ang tagal ng pag-aantay natin dito. Ayan. So, conserving ako ng battery, guys. Kasi, hindi ko pala na-charge yung aking dalawang battery. Ito yung battery. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ito. Nakikita niyo ba yan? Ayan. Ayan. So, dalawa yung umiilaw. Yung isa super low bat na. Cha-charge ko na lang later. Yan. Conserve muna tayo ng battery. Ayan, nandito na tayo, guys. Wait lang. Pormahan ko lang aking sarili. Aking mga dala. Oh my God. Antay mo ba ako? Clear ka na. Pero baka bawal.
i-ask na lang. So, ito yung dala-dala ko. So, lakad tayo. I said, hey, hey, I love you till the morning comes. So usually, kapag bumabiyahe ako, dito kami talaga bumababa. Pero minsan, na-try din namin na mag-Batangas Port. Anyway guys, sa Batangas Port, sobrang laki ng kanilang terminal. Sobrang laki ng kanilang terminal. Mas malaki pa dito syempre. As in, super ganda. Para ka nasa international airport. Anyway, nandito na tayo. Hi sir, wait lang sir. Kunin ka lang. So, para makapasok, kailangan may ready kayong printed na ticket. Yes. Sir. Thank you sir. Ayan, so pag napakita mo na siya sa security, pasok mo na lang siya dito. Tapos, wait lang, pakita ko sa inyo. Conveyor ang tawag nila dyan. So you have to undergo yan. Lalagay lahat ng gamit dito sa conveyor. Pero dahil yan, tago muna natin to. I'm not in a rush, ate. Wait lang. Okay. So, yun. You have to bring all your things dito sa conveyor. Para, yan. Ang hirap, diba? Na pumipila, pero tayo maingay dito sa pwesto. So muna tayo, magantay tayo. Ito tayo sa magantay muna tayo dito. So guys, kaya kanina nawala sa isipan ko. Akala nawawala yung cellphone ko. Diyos ko, ang kaba ko talaga. Pero mamaya ako kukwento kasi nagkaroon ako ng putob sa conveyor daw na iwan. Pero imposible sa conveyor maiwan. Pero anyway, salamat pa din at nakita. Thank you Lord. Anyway. Yan, so this is the ticket. So, yung binayaran ko dito sa travel ko going to Bacolod ay 2,186. Total na yun. Pakita natin to sa boarding kanina. Tapos dun sa ay nagsisimula nang umalis yung mga tao. Nakapila na sila. Ayun yung barko namin. Kita niyo ba? Hindi. Madilim Pero yun yung barko namin. Time check is 2:37. So guys, andito na yung aming bus. Thank you.
niya pwede ka ito sa iyo sa iya. Dali ano? May charger siya. business class. Mga business class yun nandito. So pagkasama ko yung mga kids, dito ako nag-i-stay kasi ayoko maging uncomfortable sa kanila yung pag-stay dito sa barko. Mahirap kasi kapag may dala kang bata. Tapos nasa tourist or mega area. So by the way,
We're here at the lounge area. So, as per Miss kanina, this is open for everybody. Wow, walang tao ngayon. So, this is open for everybody. I guess hindi lahat nakakaalam na open to sa lahat. But, ayun, so at least you know na this is open na. Okay, dito tayo magstay para mas maganda. Yan, diba? Ang ganda ng view. Wow. So, this lounge area is open for everybody. Yun nga yung na-mention ko kanina. Pero, I suggest I could have a little stay here. Bawal magyosi dito. Ito. As you can see, bawal magyosi. So, not everybody is allowed or not everybody know na pwede pala dito. So, tayo na lang muna. Wala nga lang CCTV dito. Well, actually, importante sa isang establishment ang may CCTV. Para just in case merong something happen, you could report or meron silang mga record, something like that. So, ngayon, wala akong gagawin kundi manood ng mga movie. At nakakatuwa kasi kanina pa ako naghahanap ng silent space. Kasi yung accommodation ko, guys, is tourist. Dun sa kwarto, meron kayong 4. Nakakahiya manood ng movie doon. I mean, dala ko yung tablet ko. Nanonood ako ng The Chosen. Medyo nafa-fund ako ngayon panoorin tong series na to. And, yun nga, hindi ako makapag-focus dun sa mga learning, sa mga lessons about Jesus kasi nahihiya akong taas yung volume ng anong tawag dun? Nung tablet ko kasi nga baka may nakakaabala or natutulog or ganyan. So, but for now, thank God, praise God talaga. Dahil, binigyan niya ako ng location kung saan pwede ako manood ng The Chosen. Anyway, let's go. Let's watch.
Sa pagbaba po sa escalator, sa kaliwa lamang po bumaba. Para sa safety ng lahat. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Pinagkikiusapan po namin ang lahat na pumila ng isang pilas sa pagbaba. Sa pagbaba po sa escalator, sa kaliwa lamang po bumaba. Para sa safety ng lahat. Maraming pilas sa pagbaba. Sa pagbaba po sa escalator, sa kaliwa lamang po bumaba. Sorry. So yun guys, usually ang mga staff ng Tugo, kinukuha nila yung mga gamit, lalo na yung mga babae o kaya mga may bata. Sir, thank you so much. Ayan, so ayan, pinagtutulungan nila. Hello po. Pinagtutulungan nilang buhatin yung mga gamit mo. Diba, napaka-gentleman. Sir, thank you. Uy, sir, ikaw ulit. Thank you, sir. Ayan. So, ibababa nila. So, kapag... Sir, anong pangalan mo? Joseph po. Sir Joseph, salamat ah. Sir, thank you so much. God bless po. So, ayan. Ay, parang lakas ng hangin ngayon. Anyway, usually pag magta-travel ka dito sa Tugo, bilis ni Kuya magpatakbo. Usually pag nagta-travel ka, kailangan talaga it's either pag mabigat ang dala mo, kaya kalaki yung Tugo masigla. So usually kapag magta-travel ka ng Tugo, tapos marami kang dala, ang lakas ng hangin. Pag marami kang dala, kailangan mong mag-book ng porter. May mag-o-offer naman yon. Kanina nakita nyo sa video. So, pero kung wala, usually ang fee pag sa porter 100 pag maliit lang yung dala mo, pero pag mabigat nagre-range siya ng 300 to 500, minsan 1,000 pa. So actually makikitulog muna ako dito sa terminal kasi aantayin ko lang si sila Sinta. Welcome to Bacolod. Wala nang ilaw. Hi guys, so yun, nakalabas na ako ng port ng tag dito ng bread ko, pero nandito pa rin naman ako. Lumabas ako kasi ang time check ay 2:40, so mag-aantay ulit ako dito kasi babalik naman tayo ngayon sa Manila, di ba? Round trip ang pegs natin. By the way guys, hingal ako. If you're traveling from Manila to Negros, ayun, kailangan magbaon kayo ng pera, magbaon kayo ng sa food, may meal naman sila, may breakfast, lunch at saka dinner na ipo-provide, pero depende yun sa barko mo ha, so hindi lahat. Tapos wait lang, parang hindi yata safe yung aking paglalagyan kasi wala pang, ayan, wait lang, wala pang, ito muna ako sa labas.
meantime, pinaupo muna tayo dito. And, dahil pinaupo ako dito guys, magpapaalam muna ako sa inyo. Dahil, may next vlog ako. Ito naman yung going to Manila. Yung to go, going to Manila. So, bye for now.